Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Oh, kamusta guys? Nanonood kayo ng News Listener by Angelo. At ngayong araw na ito, si Congressman Meow Meow Kiko Barzaga ay kinasuhan ng ah, PNP CIDG. Anong kaso niya, guys? Ang kaso niya ay inciting to sedition. Okay, sabi dito ni Attorney Jesus Falsis. Okay, nakita natin itong information 1 hour ago lang. Okay? At kung natatandaan nyo, si Kiko Barsaga ay galing siyang Dasmariñas, Cavite. Okay? Isa siyang congressman at I'm sure uh, sa nanonood ng video na ito, alam niyo naman guys kung sino siya. Okay? At kung natatandaan nyo, si Kiko Barsaga, isa siyang Nepo baby. Okay? At mukhang merong mga siguro mga galamay na takbo ng kanyang isipan para gawin itong mga inciting or mga sedition na mga remarks. Okay? So, ito na yung kanyang premyo sa pagiging maingay bilang isang congressman. Ang problema kasi, paano ka magiging congressman kung ang yung ginagawa mo, mostly yung ginagawa mo ay awayin yung gobyerno mismo, 'di ba? Imbes na magtumulong ka, ang ginawa niya, gumawa siya ng mga storya-storya kasi kalaban. Kalaban niya ang korupsyon. Walang iyang kalaban yung korupsyon siya ay isa sa mga produkto ng mga political dynasty. Okay? Imagine niyo 300 plus yung kanyang sweldo kada buwan. Okay? At napupunta lang to sa walang kwentang congressman na katulad ni Kiko Barsaga. Okay? Hindi na kung isipin mo hindi siya na wala siyang napupuntahan na maayos kasi wala siyang may ginawa ba siyang batas? So far, wala, 'di ba? At mukhang yung kanyang mga actuation sa mga ginagawa ay mostly para pabagsakin yung gobyerno ni Marcos. Okay? O ito, basahin natin ng galing mismo sa Department of Justice, Office of the City Prosecutor, Department of Justice. At sabi dito, naka-address yung pangalan niya dito. And the violation of Article 142 is citing sedition and citing to rebellion, both revised penal code in relation to Section 6, Republic Act number 10175. Okay? So, November 12, 2025, itong information na to. O, na-receive. Tapos, under the virtue of authority, Quezon City, existing laws in connection of preliminary investigation of the complaint filed, you are hereby commanded and required to appear before me at the office of the prosecutor, Justice Cecilia Munoz, Palma Hall. Okay, napakaklaro actually kung pupunta ka sa mga sa Facebook account niya, yung kanyang ginagawa ay mostly sedition. Okay? Meron pa ng information na sinabi niya na hinihimok niya yung yung excuse me, yung mag-people power. Okay? 'Di ba? Pero yung kanilang gustong iupo, alam niyo kung sino? Si Sara Duterte. 'Di ba? Isang corrupt din yun si Sara Duterte. Okay? Now, punta tayo sa kanyang Facebook account, okay? Para makita man lang natin. Ito. Yan. Okay. Sabi niya dito, walang mamamatay sa Cebu kung walang ninakaw si Marcos Romualdez, corruption kills our citizen. Ang problema dyan, hindi nagsimula kay Marcos, nagsimula din kay Duterte. 2016. Okay, halos 300 plus. Tapos, sumunod si Marcos, meron din siyang flood control.
So, parang pinipili lang ni Barzaga kung sino ang titirahin niya. O, di ba? O, ano pa? O, sabi niya, may kaso na ako. O, syempre. O, tapos meron pa siyang, ang mangyayari, yung kanyang pagiging congressman, magiging, mawawala pa sa kanya. Yung mga remarks niya, walang kakwenta-kwenta. Okay, ano pa ang sabi? Now, punto tayo guys. Pakita ko sa inyo yung explanation kasi last time, sinabi niya, hinimok niya na magtiwalag yung Visayas at saka yung Mindanao sa Luzon at gumawa ng kanilang republic ng kanilang bansa. Okay? Imagine niyo, congressman bata-bata pero hindi nag-iisip ng mabuti. Ito, pakita ko sa inyo, galing mismo kay promote natin yung kay attorney, idol na idol, attorney Carlo Ibanez. Okay? Pakita natin yung video. Si Barzaga, grabe. Hinihikayat niya ang people of Visayas and Mindanao not to pay taxes. At worst, hinihikayat niyang tumiwalag sila sa Republic of the Philippines at magtayo ng sariling gobyerno. Malinaw na malinaw, inciting to sedition yan. Oh, yeah. Under Article 142 of the Imagine congressman ba yan? Hindi ba yan nag-aaral ng mabuti sa eskwelahan para humikayat, magrebelde sa kanilang sa gobyerno? Di ba? Sige, tuloy na. Vice Penal Code, inciting to sedition happens when someone publicly incites others to rise or act against the lawful authorities through speeches, writing, or other means with the goal of preventing the execution of the laws, creating hatred or contempt against the government, and steering people to disobey lawful authorities. Pag sinabihan mo ang mga tao na wag... O yun. So, kumbaga, simple-simple, hinihikayat niya na tumiwalag. Hindi magbayad ng tax. So, hindi mabuti yan sa mga Pilipinong matino. At dapat, yung mga hindi matino, kagaya ni Kiko Barzaga, meow, 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 ikulong. Diba? At mawala sa Kongreso. Okay. Huwag magbayad ng buwis. You're telling them to defy the law and the government's authority. At pag sinabihan mo silang tumiwalag sa Republika at gumawa ng sariling gobyerno, urging rebellion against the state's sovereignty. At kung titignan mo ang mga comments, grabe, may mga taong sumasang-ayon at sumusuporta sa panawagan niya. Yung sumusuporta ay alam niyo naman guys, maraming trolls ang mga Duterte. Okay? At mismo si Duterte nagsabi niya na nasa news yan. Okay? Okay. So, that's how sedition spreads through reckless words that provoke collective defiance. You know, we've been treating this guy as a joke. Pero hindi na ito nakakatablik at hindi pagsunod sa batas. Delikado na yan at dapat kasuhan na yan. Yan, I agree kay attorney. Kasi hindi na siya nakakatawa, nakaka-insulto na doon sa mga taong may alam. Okay? Ano sa tingin niyo guys? Dapat na bang makulong itong si Kiko Barzaga at makick out na sa Kongreso? If meron kayong comment suggestion, please comment down to our comment section and I'll see you sa susunod po na video. Salamat po sa panonood. Thank you.